Tangkang salin ng Seven Ages of Man ni William Shakespeare batay sa matapat na salin. Magandang araw po, Ginoong Nathaniel. Ako nga po pala ang leader ng pangkat-4. Kami po ay magre-report. Sa unang slide, makikita natin ang abstract ng aming pamanahong papel. Tinalakay po dito ang iba't ibang yugto ng buhay ng tao mula pagkabata hanggang pagtanda. At sa pagsasalin ng tula, gumamit kami ng matapat na salin at gabay na teorya ni Goethe. Ibig sabihin po ng tulang Seven Ages of Men ay tumutukoy sa 7 yugto ng buhay ng isang tao at ipinapahayag nito kung gaano kahalaga ang buhay ng isang tao at sa bawat yugto ng buhay ay may kanya-kanyang hamon, kagalakan at karanasan. At sa aming pagsusuri ng tula, sinikap namin maintindihan ang English version nito at tinunawa ang kultura upang mas lalo namin maunawaan at paisalin ng tapat at tama nang hindi nawawala ang orihinal na kahulugan at damdamin sa kadahilanang ang ginamit na paraan ng pagsasalin ay matapat na salin at ginamit namin gabaya ay ang teorya ni Goethe na dapat hindi nawawala ang orihinal na kahulugan kahit na ito ay isalin sa ibang lengguwahe. Magandang araw po, Ginoo. Ako nga po pala ang magre-report ng layunin. Ang layunin ng aming grupo ay mapanatili ang kahulugan at damdamin ng orihinal na teksto tungo sa Pilipino gamit ang matapat na salin at gabay na teorya ni Goethe. Dahil gusto namin maintindihan ng mababasa sapagkat may mga Pilipino po kasi na hindi nakakaintindi ng English. At pangalawang layunin po namin ay may pahayag ng wasto at pakbuluhan ang mga konsepto at kaisipan na nilalaman ng tula ni William Shakespeare. Sa dahilan ng gusto namin na sa aming pagsasalin, kami ang maging gabay para sa mga taong hirap sa pag-intindi ng wikang Ingles. At ang pangatlong layunin po namin ay ang mabigyan diin ang tula sa pag-unawa at pagpapahalaga sa bawat yugto ng buhay. At ang pangapat ay mabigyan diin sa pag-unawa ng tula kung kaya't isinalin namin ito sa wikang Pilipino dahil nais ng aming grupo na sa pamamagitan ng matapat na salin at gabay ng teorya ni Goethe ay mas maunawaan at mabigyang diin o mapalalim pa ang pag-unawa ng mga mambabasa sa tula ng Seven Ages of Men kahit na ang isang tao ay magaling sa English o hindi magaling sa English. Ang conceptual na balangkas para sa pagkasalin ng Seven Ages of Man ni William Shakespeare sa Pilipino ay naglalayong magtaguyod ng 2 pangunahing aspeto. Una, komunikatibong pagsasalin. Layunin nito ang pagpapahayag ng mensahe at damdamin ng orihinal na teksto sa isang paraang madaling maunawaan ng mga mababasa. Ito ay mahalaga upang maging malinaw at kapanapanabik ang pagtanggap ng mga mambabasa sa tula. At ang panghuli, ang pagtutumbas. Sa prosesong ito ay sinasagawa ang paghahanap ng mga katumbas na salita at pahayag sa Pilipino upang mabigay ng tamang kahulugan ang mga konsepto at kaisipan ng tula. Hindi lamang ito simpleng pagsasalin ng mga salita. Bagkus, ay magpapahayag ng mga kabuuang kahulugan at damdamin ng orihinal na teksto sa mas madaling maunawaan na wika. Sa kabuuan, konsepto na balangkas na ito ay naglalayong bigyang diin ang kahalagahan ng wastong pagsasalin ng mga panitikan sa ating pambansang wika. Ito ay pagpapakita ng pagpapahalaga sa kultura at wika habang pinapanatili pagiging tumpak at epektibo ng mga akda sa pagsasalin. Pamamaraan ng pag-aaral. Gumamit kami ng pamamaraang matapat na pagsasalin. Sa una ay pag-unawa ng konteksto, kultura at wika ng parehong mga wika na sangkot sa pagsasalin. Sa pangalawa naman, pagpili ng mga salita at pahayag na naaangkop sa konteksto ng Filipino upang wasto at tumpak na maipahayag ang mga konsepto at kaisipan ng tula. Komunikatibong pagsasalin. Binibigyang diin ang pagkakaroon ng malinaw at naiintindihang pagsasalin na tapat sa mensahe at damdamin ng orihinal na teksto. Ang pangunahing layunin dito ay ang pagpaparating ng kahulugan at emosyon sa mga mababasa sa bagong wika. Pagtutumbas. Ito ang huling hakbang kung saan sinisigurado ng tagapagsalin na ang bawat salita o pahayag ay may katumbas na kahulugan sa isinasaling wika. Nang sa gayon ay hindi nawawala ang esensya ng orihinal na teksto. Matapat na pagsasalin. Ang pangunahing layunin ng pamamarang ito ay mapanatili ang kahulugan at damdamin ng orihinal na teksto. Sinikap ng mga tagapagsalin na pumili ng mga salitang tumpak na naglalarawan ng mga konsepto ng tulad ni Shakespeare. Kaya't makikita ang pagtuon sa wasto at tumpak na pagsasalin ng bawat yugto ng buhay ay binabanggit sa tula. Pagpapanatili ng konsepto at damdamin. Napakahalaga na ang damdamin at mensahe ng tula ay naipapahayag sa bagong wika nang hindi nawawala ang esensya ng original. Ito ay nangangailangan ng maingat at pagpipili ng mga salita at pahayag na akma sa konsepto ng Pilipino. Mga natuklasan, sa aming pagsasalin, naranasan namin ang mga hamon tulad ng paghahanap ng tamang katumbas sa Pilipino na mga salitang mula sa Ingles. Natuklasan din namin ang mga halaga na pag-unawa sa kultura at wika upang mas magtagumpay sa pagsasalin. Mahalaga rin na pag-aralan ang kahulugan ng mga salitang isasalin upang mapanatili ang kabuuhan ng mensahe. Sa pamamagitan ng pagsasalin, naiintindihan namin ang kahalagahan ng bawat yugto ng buhay at mga aral na hatid dito.
tuklasan namin sa aming pag-aaral ng pagsasalin na hindi ito simpleng gawain dahil na kapag ang isinasalin ay mula sa Ingles patungo sa Filipino. Nakita namin na may mga salitang wala o kakaiba ang katumbas sa isa't isa sa dalawang wika. Pinagtuunan namin ng pansin ang pagsasalin sa Filipino at isa sa mga natuklasan namin ay ang konsepto ng 7 yugto ng buhay. Ito ay nagpapaalala sa amin na bawat yugto ay mahalaga at dapat pahalagahan. Sa proseso ng pagsasalin, natutunan namin ang kahalagahan ng konteksto, kultura at wika. Mahalaga rin ang paggalang sa kultura, kasanayan sa wika, pakikipagtulungan, pasensya at dedikasyon sa ganitong gawain. Sa huli, na-realize namin na ang pagsasalin ay hindi lamang simpleng paglilipat ng salita, kundi isang daan upang mas mabuksan ang pinto sa pag-unawa at koneksyon sa iba't ibang kultura. Sa aming pagsasalin ng 7 Ages of Man ni William Shakespeare, natanto namin ang kahalagahan ng tamang pagpili ng mga salita upang maipahayag ang wastong kahulugan. Dito naman sa konklusyon, nakalagay dito yung mga aspeto at kahalagahan ng pagsasalin ng 7 Ages of Man. Ang una na doon ay mahalaga yung pagpili ng tamang salita para maipahayag yung wasto o yung tamang kahulugan nito o yung at damdamin syempre ng original na tula sa panibagong wika. Namin paraan ng pagsasalin is matapat na pagsasalin. Ibig sabihin nun nakatuon lang siya doon sa original na kahulugan nito. Pinakita rin namin kung paano namin inunawa yung tula gamit yung dalawang wika, which is yung Ingles at Tagalog. Ang tulang 7 Ages of Man ni William Shakespeare nagbibigay ng isang malalim na pagninilay sa iba't ibang yugto ng buhay ng tao. Sa kanyang mga linya, inilarawan ni Shakespeare ang buhay bilang isang dula na nahahati sa 7 bahagi: sanggol, batang mag-aaral, mangingibig, sundalo, matanda, at ang huling yugto ng pagkakaroon ng kainaan. Ang tula ay naglalarawan ng natural na siklo ng buhay at nagbibigay ng malinaw na imahe kung paano nagbabago ang mga tao habang sila'y tumatanda. Ang ganitong klaseng literatura ang klasiko ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng introspeksyon sa ating sariling pag-unlad at mga karanasan. Para sa susunod na henerasyon ng mga tao o estudyante, ang 7 Ages of Man ay maaaring magsilbing makapangyarihang kasangkapan sa pag-aaral ng human condition at mga kahalagahan ng bawat yugto ng buhay. Sa pamamagitan ng pagsusuri at pagtatalakay sa tula, maaaring matuto ang mga estudyante ng mga mahalagang aral tulad ng pagpapahalaga sa bawat yugto ng kanilang buhay at mga pag-unawa sa mga siklo ng emosyon at responsibilidad na kanilang mararanasan. Ang pag-aaral ng ganitong uri ng tula ay hindi lamang nagpapayaman ng kaalaman sa panitikan kundi pati na rin sa mga kanilang personal na pag-unlad at pag-unawa sa mundo. Ang paggamit ng 7 Ages of Man sa edukasyon, maaaring gamitin ng mga guro ang tula bilang bahagi ng kurikulum upang himukin ang mga estudyante na mag-isip ng kritikal at mag-reflect sa kanilang sariling mga karanasan. Maaari rin magsagawa ang mga aktibidad na magpapatibay sa kanilang pag-uunawa sa mga konsepto ng pagbabago, pagtanda at kahalagahan ng bawat yugto ng buhay. Ang ganitong uri ng literatura ang klasiko ay hindi nawawala sa halaga. Bagkus, ito ay nagiging mas may katuturan habang nagbabago ang panahon. Nagbibigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon na pagninilayan ang kanilang sariling mga yugto ng buhay. Ang mga sagunang ito ay nagbibigay sa atin ng impormasyon at interpretasyon tungkol sa tula ni William Shakespeare na 7 Ages of Man. Ang unang sanggunian ay sinulat ni Simon Purana noong 2023 ay nagbibigay ng pangunahing pag-unawa sa tula at kung paano ito nauunay sa kasalukuyang lipunan. Ang ikalawang sanggunian ni A. Baldwin noong 2015 ay nagbigay din ng pagsusuri ng tula na nagbibigay ng mas malalim na pangunawa sa tema at mensahe ito. Ang mga sumunod na sanggunian mula sa No Sweat Shakespeare at Poets Org ay nagbibigay ng mga teksto ng mismong tula na maaaring magamit upang masuri ang original na version at makakuha ng sariling interpretasyon. Sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga sangguniang ito, maaari nating mas mapalalim ang ating pag-unawa sa 7 Ages of Man at sa mga kahulugan at aral na tagdag nito.